Matters. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Magandang gabi po, itong Halalan 2010 The Correspondence Special. Ako po si Henry Omaga Diaz. Babalikan po natin ngayong gabi ang mga episodes ng The Correspondence bago po mag-halalan. Kasama dyan ang block voting, ang mga binansagang lethal congressman o konsihal, ang pagboto po ng mga taga-Baseco at ang mga pamilyang namayagpag sa politika. At sasamahan po tayo ngayong gabi ni na Mr. Earl Pareño, isang political analyst at trustee ng Institute of Political and Electoral Reform. At ganoon dito, kasama din natin ang Secretary General ng NAMFREL na si Ginoong Eric Albia. 2 buwan po bago ang halalan, pinakita ng The Correspondence sa mga leader ng mga religious groups na sinusuyo ng mga kandidato. Kasama dyan sina Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ, Brother Mike Velarde ng El Shaddai, at Executive Minister Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo na nagayag po ng suporta para sa mga pambato ng Liberal Party na sina Noynoy Aquino at Marojas. Pero sumunod ba ang mga miyembro kay Eduardo? Isa sa mga grupong masugid na sinusuyo ng mga politiko tuwing eleksyon ang Iglesia ni Cristo o INC. Ang INC raw kasi ang may track record pagdating sa block voting. Nakakuha ang The Correspondence ng kopya ng sample ballot na ipinamahagi ng liderato ng INC sa mga miyembro nito sa 2nd District ng Quezon City. Mula presidente, vice-presidente, senador, congressman at maging mga kandidato sa lokal na mga posisyon, nakasulat ang mga susuportahan ng INC. Pero nasunod kaya ito? Sagot ang aming tanong, inalam ng The Correspondence ang resulta ng botohan sa mga presinto ng Barangay New Era, kung saan halos lahat ng mga botante ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. At kung titignan ang naging resulta ng eleksyon dito, kitang-kita ang ebidensya ng block voting ng INC. Base sa resulta sa 6 na presinto sa Barangay New Era, nakakuha si Aquino ng 3,733 votes. Kumakatawan ito sa may 99% na bilang ng bumoto dito. Naghati-hati naman sa 1% sina Gibo Chodoro na nakakuha ng 14 na boto. Manny Villar at Erap Estrada na kapwa may 7 boto. Dick Gordon na may 3 boto. Tig-1 boto lang ang nakuha ni na JC De Los Reyes at Nick Perlas, habang na 0 naman si Jambi Madrigal. Sa labanan sa pagka-vice-presidente, nakopo rin ni Mar Rojas ang boto ng mga taga-INC. Nakapagtala siya ng may 3,736 na boto, samantalang pinaghati-hatian na lang ng kanyang mga kalaban ang natitirang 50 boto. Mahigit tig 3,000 boto naman ang nakuha ng 12 mga senador na bitbit ng INC, habang wala pang 50 boto ang nakuha ng mga senador na hindi sinuportahan. Kasi sa iglesia, isa lang naman ang boboto. Kaya yun din boboto. Okay, so ang tanong po, totoo ba itong block voting na ito? May epekto ba talaga ito sa mga kandidato? Halimbawa, yung kay Noy Maar na inendorso ng Iglesia, si Noynoy, medyo malaki ang lamang. Pero si Senador Mar Rojas, git-gitan sila ngayon ni Senador Mayor Binay. Ang tanong nga, nasan yung boto ng Iglesia kay Senador Mar? Kung usapin ng block voting ng Iglesia, sa tingin ko totoo. Dahil, pero hindi lahat ng religious sector
na nagsasabing may black voting sila ay totoong may black voting sila. Kakaiba ang sa Iglesia ni Cristo dahil may doctrinal basis ang sa Iglesia ni Cristo. Unlike sa ibang mga religious organizations na hindi nila pwedeng i-compel ang mga members nila na bumoto sa isang kandidato lang o kung sino ang ini-endorso ng kanilang mga ministro o kanilang mga leader. Pero proven na yon sa Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo. Yeah. Pero yung ibang mga religious group, halimbawa yung kay Apollo Kibuloy, ewan ko lang, kung may pag-aaral kayo rito, o halimbawa, maski yung Katolikong simbahan, dati, pag nag-endorso, naalala ko si Cardinal Sin, medyo malakas ang impluensya. Hindi naman 100% o 80%, ano? Pero may malaking impluensya noon si Cardinal Sin. Pero ngayon, hindi ko lang alam. Wala kasing doktrina sa ilalim ng relihiyong Katoliko na nagsasaad na kung anong sabihin ng ministro o anong sabihin ng pare, kung sino ang iboto ay susundin nila. So iba ang mga rituals nila, iba ang mga sakramento nila. Iba sa Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, kailangan ang total obedience doon sa church leaders, doon sa ministro nila. Mula may ang political at personal na buhay ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay mahigpit na mahigpit. No? Nakatali doon sa simbahan. It's unlike the Catholic Church na mas maluwag, mas liberal sila kung usapin ng pananaw sa politika ng mga sakop nila. Ang El Shaddai, Ang El Shaddai essentially Catholic-based ito. So hindi din ganun kahigpit ang usapin ng pagsunod doon sa political endorsement ng mga ministro nila o ni Velarde. so ibig sabihin, kasi ang sinasabi niya, kung ano rin sinasabi ni Brother Mike, sinusunod ng napakaraming, ewan ko, 2 milyon o 3 milyong miyembro ng El Shaddai. So, hindi pa rin talaga 100% o at least 80% na Iba sumusunod. kasi, Henry, yung usapin ng influence ng isang ministro doon sa flock niya, doon sa mga miyembro niya. Iba kung doktrina ang pinapairal. So sa El Shaddai, usapin lang ito ng influensya ng isang leader doon sa mga miyembro niya, pero iba sa Iglesia ni Cristo dahil doktrina ang sinusunod mo, ang faith mo, ang paniniwala mo, ang kabuuang pananampalataya ng isang miyembro ang nakasaad dito. Ngayon naman ang tanong, ano sa tingin nyo yung kapalit ng pag-endorso ng mga leader ng religious groups na ito? Meron kaya? Tingin mo, Eric. Papatingin si Alvin. Ano kaya? Meron kayang yung kapalit nabanggit ganito? ni Earl kanina na totoo no ito naman karamihan ng mga ibang grupo nito ang tingin nila at yung mga pananampalataya dito giya lang ito no? Yung sinasabi ng kanilang leader giya lang to. Medyo unique lang dito sa sa INC dahil medyo hierarchical yung kanilang structure. Pati talagang pag sinabi mo, susundin talaga ng mga kanilang mga miyembro. Sa iba-ibang grupo, ang tingin nga lang nila giya lang to. Siguro ito yung Parang guide lang. Oo. So, ngayon yung tinatanong mo ano yung kapalit, of course, may kasabihan na sinasabing there's no such thing as a free lunch. Okay. Pero medyo sensitibo ang Iglesia ni Cristo sa mga usaping yan. Of course, no? Oo. Kaya, anyway, kayo, si Eric Albia, matagal na kayong nasa NAMFREL, tagal yun ang sinusundan yung uri ng politika. Lalong-lalo na pag sumasapit yung eleksyon, nandiyan ang NAMFREL, ano? Pero iba yung NAMFREL ngayon. Yes, medyo gipit ang NAMFREL ngayon. Bakit? Ano ba nangyari? Ang pamamalakad namin ngayon, of course, mahirap dahil hindi kami na-accredit, pero hindi pa rin nawala yung trabahong gagampanan namin o ginagampanan namin ngayon. Kasalukuyan,
yan, ang ginagawa namin ngayon is yung verification count. So ngayon, pati yung mga ibang tao, nababaguhan sa aming role ngayon. No? Hindi lang kami, pati yung publiko, in-expect nila sanay tao maglalabas sa ano kami eh. ng Oo, numero, ng sa- figures. oo, sa Oo. paghirap, Hindi na ngayon, wala na ngayong, siguro ibang grupo gagawa nun. Pero yung value added namin dito is verification. No? Yung verification, titingnan namin yung datos na nilalabas ng COMELEC, may katumbas na election return sa presinto. So kayo may ginagawa nagtutugma. rin kayong Oo. verification. So, Parang manual audit. parang manual audit, pero as much as possible, 100%. So we will try to cover as much as possible the 76,000 precincts. Okay, sa issue po naman ng kampanya, o isa sa naging issue ng kampanya, ang kahirapan. Dito sa Metro Manila, Tondo ang nakagawiang ituring na larawan nito. Binisita po ng correspondent ng Baseco Compound sa Tondo para alamin kung sino at paano sila bumoto.